Good afternoon, my dear brothers and sisters. If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Hating your father and your mother, hating your wife or your children? Really? Seriously? Jesus says you have to hate your mother? Parang sakit sa tenga, no? Okay. But, my dear brothers and sisters, in order for us to understand the sentence, we have to go back to the Semitic way of expressing things. The Lord actually does not want us to hate our parents. Otherwise, it will be opposed to His teaching of love one another. Diba? It means that Jesus is telling us, love your parents less, love me more. Yun na. Ganun lang yung kasimple. In other words, in our lives, the primacy is in Christ. Jesus must be number one. Jesus must always be number one. Jesus is not actually telling us to hate our parents, your spouses, your children, but rather Jesus is telling us, love Him more than anything else. Love Him more than anybody else. And I think that is also the meaning of discipleship. Discipleship requires radical priority. Ang pagsunod kay Kristo, hindi paminsan-minsan. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi panapanahon. Hindi pwedeng sumunod kay Kristo ng part-time. Part-time. No. Merong mga part-time employees. Merong mga part-time jobs. We cannot be Christians part-time. Discipleship is 24/7. So hindi pwedeng yung pagsunod kay Kristo kapag maganda lang ang panahon. Ang pagsunod kay Kristo ay dapat sa lahat ng panahon. It means Jesus Christ is always our priority. Not even our parents, not even your spouses, not even our children, not even our friends, not even ourselves. Now, what does it mean then if we say Jesus is number one in my life? It means that whatever we say, whatever we plan, whatever our ambitions are, must always answer this particular question. What does Jesus want me to do? Yun. Kung sasabihin ninyo, ang Panginoon ang una sa akin, una sa lahat, sa buhay ko, dapat ang lahat ng ating paplanuhin, ang lahat ng ating pangarap, ang lahat ng ating gusto, ang lahat ng ating gagawin, sumasagot sa tanong, ito ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Kasi hindi pwede yung, I love you, Lord, but I decide otherwise. I love you, Lord, pero nangungurakot ako. I love you, Lord, pero nagnanakaw ako. I love you, Lord, pero sinisira ko ang kalikasan. Hindi. Dapat lagi nating sasagutin,
yung tanong, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Discipleship requires radical priority. It means Jesus must always be number one. Number two, discipleship requires sacrifice. Jesus said in the gospel, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Not many of us will die for Christ. Hindi lahat tayo magiging martir. But every one of us should die to ourselves. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang yung mamatay para kay Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ay mamatay sa sarili para kay Kristo. In other words, you have to make some sacrifices. Kahit na gustong-gusto mo yung isang bagay, pero bawal, mamamatay ka sa sarili mo. Ipagkakait mo yon sa sarili mo kasi hindi yun para sa iyo. Parang sa mga gusto ng healthy living, di ba? Kahit ang sarap-sarap ng cake, pero mamamatay ka sa sarili mo, hindi ka kakain nun kasi gusto mong maging malusog. Ganon din, sa pagsunod natin kay Kristo, may mga bagay na dapat na mamatay tayo. Pride, selfishness, matigas na puso, katamaran. Yun yung mga bagay na dapat doon tayo mamatay. Mamatay tayo sa ating mga kayabangan. Mamatay tayo sa ating pagkamakasarili. That is dying to ourselves for Christ. Because we cannot be a disciple of Christ without us willing to make sacrifices. And finally, discipleship requires discernment and perseverance. At yun yung gustong sabihin ng Panginoon doon sa pangalawang bahagi ng Ebanghelyo, yung nagtatayo, yung makikipagdigma. Ang sinasabi ng Panginoon, sinimulan mo na, tapusin mo. Sinimulan mo na, tapusin mo. Kasi kung hindi, magiging katawa-tawa ka. That is perseverance. Kahit mahirap yung pagsunod kay Kristo, pangangatawanan mo na. Itutuloy mo na. Kasi ang pagsunod kay Kristo, hindi lamang sa mga panahon na mainam, sa mga panahon na masaya, sa mga panahon na mapayapa. Ang pagsunod kay Kristo ay maging sa panahon na hirap na tayo, pero sasabihin pa rin natin, Lord, para ako sa iyo. So do not give up. Discipleship is not an easy task. But let us not give up because Jesus should always be number one. Pagdasal natin ng bawat isa. Alam ko, kahit bilang pari, mahirap no? Mahirap yung sumunod kay Kristo. And palagay ko, nararanasan din naman ninyo yan. Katunayan, kumisan nga kung kailan ka pa sumusunod kay Kristo, mas lalo pang dumadating yung maraming krus Pero, wala namang imposible sa Diyos Sabihin natin, Lord, gusto ko tang sundan, pero hindi madali, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Amen.